Samahan niyo po si Porka Studio sa ating panibagong update rito po sa Marikina Flood Control. Ngayon po, narito po tayo ngayon sa portion ng Eastwood, no? Napakaganda naman ang tulay na ini. Grabe mga bayan, no? Ito na po yung flood control ng Japan, no? Na napakasulid ang gawa, grabe. So ayan po mga bayan. Ito yung in-update natin last month, no? Pagpunta natin rito, ayan, no? Ayan yung mga Hapon, yung mga engineer. Talagang nag-supervise talaga sila sa mga yung manpower kasi nito mga bayan, mga kababayan natin, mga Pilipino ang mismong gumagawa talaga. Ang mga engineer, yan po yung mga Hapon. Kita nyo naman yan, yo. Kita yung simento. Yung simento talaga mga bayan, no? Grabe. Masisilayan mo talaga na grabe ang quality. Napakapino, napakakinis. At grabe naman yung bakal. Yung kulay brown sa bandang taas, oh. Yan. Taas ng semento na yan. Puro bakal. Napakasolid. At sa bandang kaliwa naman, zoom out natin. Ayan, oh. Talagang ang tapos na. Sa bandang kaliwa. Sobrang solid yung gawa. Diyos ko po. Iba talaga. Shout out sa Toyo Shimizu Corporation, no? Yung nagkontrata nitong Marikina Pasig Flood Control Project na ito. Joint venture po ito, no? Wow, oh, mga kababayan. Sobrang solid. Ayan po yung Hapon, mga engineer, oh, sa ilalim. Tinitingnan nila isa-isa yung mismong, ayan po yung mismong baba na ito, revetment wall. Ayan po yung simento na yan, na kung saan sa ilalim mga bayan, ang nakabaon dyan na bakal halos 18 meters pababa. At kagandahan pa, sa mismong bakal sa revetment wall, sa likod mayroon pang naka-welding na napakasolid din po na bakal. 18 meters din po yung binabaon nila. Grabe ang solid. Diyos ko po. Sa kabilang side, oh, ito yung project na ito ay aabutin pa ito ng apo sa tuhod natin. Apo pa sa tuhod, no? Talagang makikinabang nito dahil pang long term solution itong project na ito, mga kabayan. Ayan po, tapos na po yung retaining wall, oh. Dito sa, ayan po yung retaining wall sa taas na napakasolid yung concrete cement na binubuhos nila. Ayan na po, hindi na po aapaw dyan yung pag matapos yan mga bayan, yung retaining wall, posibleng bubuhusan pa yan taas, kagaya nitong revetment wall na may buhos sa taas. Sa pinaka-set pile, ang binaon dyan 18 meters, tapos sa pinakataas yan po buhos na concrete cement. Napakasolid yung gawa. At asahan natin na itong Marikina Flood Control ay pag matapos na po ito, hindi na po ito aapaw sa mismong mga subdivision dito sa palibot nitong Marikina River, no? Dahil pag masama ang panahon, may bagyo, wala pa itong flood control na ito, ay yung mga kabahayan palibot nitong Marikina River at itong Pasig, no, talagang lubog sa baha. Ito ngayon ay
talagang mataas na po ito. At itong lupa na ito mga kabayan, ito i-dredging yan mga kabayan, no? Tatanggalin yan once na matapos na po itong construction sa portion na ito mga kabayan. Ayan, no? Ayan. So narito tayo ngayon sa Eastwood, no? Yung kabila din ganun din. Tapos na rin doon. Ayan po yung pinaka revetment wall niya. Napakasolid, grabe. Diyos ko po. Ayan, no? Yan yung revetment wall mga bayan, kaharap mismo. Ang retaining wall yung kulay puti sa taas. Posibleng tataasan pa yan yung pagbuhos ng concrete cement. Ayan, o. Yan po mga bayan. Sobrang solid talaga. Iba pag Japanese gumawa. Sana lahat ng flood control sa ating bansa ay Japanese na ang gagawa. Lalo na po doon sa portion ng Bulacan, Pampanga, no? Dahil kawawa yung area ng Bulacan mga bayan, grabe. Kahit walang ulan mga bayan, kahit ganitong panahon, lubog pa rin sa tubig ang portion ng probinsya ng Bulacan. Pero kung Japanese ang kukunin kontraktor niyan mga bayan, sigurado mawala yung baha dyan sa Bulacan. Iba talaga pag Japanese engineer, no? Mga kontraktor. Masakit mang isipin sa ating kapwa Pilipino, talagang magaling naman ang Pilipino mga kabayan. Andun nga sa ibang bansa kadalasan yung mga engineer natin, Dahil din po siguro sa hindi sila makagawa ng quality nga trabaho dito sa atin dahil po sa mga ilang mga buaya sa gobyerno na yung pundo ng project ay binabawasan. Sinabi nga ni Diskaya na may bawas pa ng 20%, 25%, 30%. Di wala na yung wala na yung mismong para sa project talaga. Dahil binabawasan na ng mga buayang ilang congressman at senador. At may gobernador pa, mayor. Diyos ko po, patawarin. Grabe yung ating bansa. Napakayaman yung bansa natin dahil ang mahal ng tax natin. Pero pagdating sa infrastructure, binababoy ng ilang buaya sa DPWH. Kasabwat yung buayang congressman, ilang congressman, hindi naman lahat. Kita mo may mga project sa mga service road natin ay napakakinis. Sinisira nila, bubungkalin nila, ititingga nila ilang buwan, saka pa nila aayusin. Ganon lang din, parang naglalaro-laro lang sila mga bayan. Napakasakit sa dibdib. Tingnan na ang pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino na tax ay mapupunta lamang sa ilang buaya sa gobyerno. Kasabwat yan yung ilang buayang DPWH engineer, no? Sana po talaga makulong yung pinangalanan ni Diskaya dati. Hindi yung puro lang imbestiga, tinatakpan nila yung kapwa nila na walang nangyari. God bless Philippines na lang. Sana po ay ipagkaloob sa atin yung presidente na talagang may malasakit sa mga mahihirap. Magkakaroon tayo ng ospital na libre pagamot. Zero billing sa ospital dapat. Dahil napakayaman naman ng Pilipinas billion, 300 billion yung hinahakot ng mga garbage daw na ilang billion yan dinadala sa bahay ng isang congressman. Diyos ko po. Ay naku Lord. So ito po mga kabayan yung mismong binabaon nilang bakal na 18 meters ang haba, no?
So yung bandang kanan, ito po, makita mo yung gawa ng Japan mga bayan. Yan po yung revetment wall, yung kulay puti na bakal sa harap, bandang kanan. So sa likod niyan mga bayan, may naka-welding pa na sobrang kapal na bakal din. Yan po yung ibaon dyan mga bayan. Ganyan ka solid, at maya-maya konti, ipakita ko po sa inyo mga kabayan yung mismong gawa ng Pinoy. Yung revetment wall nila ay walang bakal sa likod na naka-welding. Kita nyo ang gawang Japan, no? Kita nyo yung bakal na kulay itim sa bandang likuran. So ito yung gawang Pilipino mga kabayan, no? Ganyan lang po. Ganyan lang po ibaon nila dyan mga bayan sa mismong ilog, at wala siyang bakal pa sa likod na naka-welding solid. Ayan, no? Yan may yung zip file nila mga bayan. Kaya sobrang tibay talaga ang gawang Japan, dahil sa likod ng revetment wall may naka-welding pa na napaka-solid na bakal. So yan lang po mga bayan, no? Yan lang po ang yung latest update natin rito sa Marikina Flood Control Project mga bayan. Napaka-solid paggawang Japan. Shout out sa Toyo Shimizu joint venture, no? Wow.